Matapos na naging hatol na patalsikin sa pwesto si former South Korean leader Yoon Suk-yeol, muli na naman itong humarap sa korte para naman sa kaso nitong insureksyon na mula pa rin sa pinatupad na panandaliang martial law. Kung mapapatunayang guilty, maaari itong patawan ng parusang bitay. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Matapos na naging impeachment case ni former South Korean President Yoon Suk-yeol kung saan ito napatalsik sa pwesto, nagsimula naman ngayon ang panibagong pagdinig para sa kaso nitong insureksyon na inuugnay sa pinatupad nitong panandaliang martial law. Pero bago pa man ang nasabing pagdinig, una nang iginiit niyo na hindi isang kudita ang pinatupad niyang batas militar, bagkus isa lamang mensaheng pangkapayapaan para sa lahat. Magugulat ang nagdeklara si Yoon ng batas militar sa South Korea na tumagal lamang ng halos 6 na oras matapos siyang akusahan ng oposisyon bilang anti-state at isang bantaraw umano sa demokrasya ng kanilang bansa. Kung sakali namang mapatunayan guilty si Yoon sa nasabing kaso, ay maaari itong maharap sa habang buhay na pagkakakulong o di naman kay patawan ng parusang bitay. Samantala, wala namang kinahantungan na naging pinakauling negosasyon sa pagitan ng Israel at militanteng grupong Hamas para manumbalik ang pinatupad na ceasefire o tigil putukan sa Gaza Strip, Palestine. Ayon sa report, unang iminungkahi ni Israeli Minister Steve Elkin sa Hamas ang pagpapalaya ng mas marami pang hostages kung saan mula sa 5 ay gagawin na itong 10 individual. Hindi naman tumanggi ang Hamas sa naturang proposal, ngunit humiling pa muna ng oras bago sumagot at nais na lamang ipagpatuloy sa ikalawang yugto ng ceasefire agreement. Sa kasalukuyan, halos 6 na pong hostages pa ang nasa kamay ng Hamas na pininiwala ang mahigit 20 na lamang dito ang buhay. Habang umakyat naman sa 1,500 Palestinians ang nasawi, simula na sumiklab ang giyera sa Gaza matapos ang naging tigil putukan na tumagal lamang ng halos 3 buwan. At yan ang mga nakakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.